Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim.
In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth. Ilang tulog na lang, mapapanood na at mapapakinggan ang bagong Radyo Pilipinas. Mga bagong programa para sa mas pinalawak na serbisyo publiko. Mag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mas maagang balitaan at paghahatid ng mahahalagang impormasyon. Bagong mukha, bagong tunog ng inyong Radyo Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid dito po sa Radyo Pilipinas ngayong ika-29 ng Disyembre. 3 araw na lang at tayo ay magpapaalam na sa 2024. Yes. At isang bagong taon na naman lang aabangan natin dito. At syempre inaanyayahan po namin kayo na pakinggan, subaybayan ang ating talakayan. Napakainit ng talakayan po natin. Akmang-akma po sa pagdiriwang natin ito sa darating ng bagong taon. Hanggang 4:00 po tayo ng hapon, tayo ay napapakinggan dito po sa Radyo Pilipinas 738 kHz AM band. At syempre tayo rin ay napapanood live dito po sa Radyo Pilipinas Facebook page at Kalinga Hatid. Paki-like, share at mag-comment po kayo kung meron ko yung mga katanungan. At tayo po ay napapanood dito rin sa Digibox at Apordabox Channel 43 at 45. Siyempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Dr. Cesar Chavez, ang ating Direktor na si Fernando Sanga, si Sir Dindo Amparo, siya mula sa Presidential Broadcasting Service. Kasama yan ng ating Station Manager, Sir Alan Alanigue, ni Sir Ray Sampang, at ni Sir Maki. Sa technical side, Sir Oli Lopez, at si Ma'am Joy Timidan. Okay, at sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman, ni CEO Richard J. Gordon. Kasama ng ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. At ng iba pang Board of Governors, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang. At ang ating mga chapter administrator sa mahigit 100 chapters nationwide. Kasama yan ng mga Red Cross Youth at Red Cross 143 volunteers. At hindi na natin patatagalin pa makakasama na natin via Zoom ang ating laging kasama. 2 ang host natin ulit ngayon. Siyempre, ang unahin na natin ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. And I'm privileged to read the message of retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. para sa ating programa ngayong hapon. Today, Sunday, the 29th of December, 2024, is the Feast of the Holy Family. We pray. We give you thanks, Lord God, who has blessed us with life and love. You have given us the gift of family. Help us to nurture and to protect it, to guide and to love one another. Graciously accept our family, which we dedicate and consecrate to you this day. Be pleased to guard and keep it in peace and in perfect harmony. Give us wisdom and courage, joy and faithfulness in responding to our special vocation, so we may help each other
to grow in grace and love for your greater honor and glory. All this we ask to the intercession of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph. Amen. Amen. Maraming salamat Yes. kay retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Yes, At Gov. ngayon Cora. ay babati na ngayon ang ating Kasamang host. PRC Governor Yan. Francis J. Halandoni Yes. na ngayon Ay kasama joining natin. us for our program. Go ahead, Jay. Governor Jay, welcome back sa ating programa. Oo nga. Sorry, medyo tagal tayo nang hindi nakita dito. Ma'am Cora, Sir Edison, yes. Yes. Tsaka good morning, good afternoon rin sa kay Sir Hill ng Manila chapter at saka kay Sir Dino ng Quezon City chapter at saka sa lahat natin ng mga tagapakinig at saka taga-subaybay sa atong Radyo Pilipinas dito. Good afternoon, Merry Christmas, Happy New Year sa lahat-lahat po. Oo. Gov. Yes. Cora, Gov. Jay, bago natin simulan yung mga ating inimbitang mga panauhin, kasama rin natin ang ating taga-Department of Health. Tatawagan po siya, via phone lang po siya. Meron pong magbibigay sa atin ng mensahe. Pakinggan po natin ang mensahe natin ito. Hi, Dick Gordon here. As we are celebrating our Christmas party here, I cannot help but take a pause and greet all of you there, our staff and volunteers, on the oncoming Christmas event and the New Year. We have a lot to be thankful for. Marami tayong nagawa nito nakaraang taon. Lalo na itong patapos ng taon, dumaan tayo sa 6 na typhoons in almost 1.5 months. Nagkaroon tayo ng volcanic eruptions, nagkaroon tayo ng malalaking sunog, nagkaroon ng malalaking disgrasya kung saan ang mga ambulansya natin sabay-sabay tumulong para makapagligtas. I am so proud of all our volunteers na hindi kailangan tumatawagin. Ngayon, dire-diretso na lahat ng chapters ay talagang they step into the flame, they step into the fire, they step into the adversity. At dahil sa paniniwala natin na tayo, we can make a difference. Hindi tayo nababawasan ng loob. Lumalakas pa ang ating loob. Ngayon darating na taon na ito, lalahanin natin na hindi lang tayo ang talagang maswerte, ngunit kailangan bigyan natin ng swerte. Ang swerte, I never say good luck or magandang swerte. Ay nasabi ko, gawin natin ang swerte. Gawin natin ang dapat natin gawin para lumakas ang loob ng bawat mamamayang Pilipino. Na kahit na sila have become vulnerable, kaya natin pagtulong-tulungan, buhatin natin ang common burden at para sa ganon, sa pamagitan ng Red Cross tayo will always be there as the go-to organization na talagang maasahan. Kaya pag may Red Cross sa inyong chapter, sa inyong bayan, you are safe. Kaya sasabi ninyo yan sa buong mundo. Kaya ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, binabati ko kayo uli ng Merry Christmas, Happy New Year, and God loves you. Thank you very much. Yan po ang mensahe ng ating Chairman and CEO, Gov. Cora. Napakinggan niyo po ba ang ating mensahe mula sa ating Chairman and CEO? Maraming salamat, no? At ngayon, balik na tayo sa ating PRC Governor Francis J. Halandoni na magbibigay uli ng kanyang talagang mensahe sa puso para sa programa ngayon. Yan. Na ang programa ligtas sa pagsalubong sa bagong taon at mga kaganapan sa 2024. Ayan. Go ahead, Gov. J. Gov. J. Well, yung message ko, Ma'am Cora, actually, yung message ko will come from Sir Hill at saka Sir Dino kasi sila yung mga frontrunners sa frontliners natin tuwing taon pag mga ganito at saka marami tayong mga tanong at saka mga reminders sa lahat natin ng mga tagapakinig. Yun lang naman po kasi paulit-ulit natin sinasabi to kahit na paulit-ulit, paulit-ulit rin yung mga nangyayari. So, hindi tayo titigil dito sa mga reminders natin, Ma'am Cora. So, yun po. Ka dyan. Gov. Cora. Paano darating ang message ni Dr. Albert Domingo? Eto po, Gov. Cora, nasa linya po natin siya kasi hindi siya makapag-join ng Zoom. Nasa ating telepono, si ating Department of Health spokesperson, ang ating ASEC Albert Domingo. Magandang hapon po, ASEC. Hapon po, Edison. Ayan. Good afternoon, Edison, Gov. Cora, and Jay. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan na nakikinig at nanonood sa atin. Ayan. Narinig niyo po, Gov. Cora? Mag-greet na muna kayo para sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Dr. Albert Domingo. Opo, Gov. Cora, magandang hapon po sa lahat. No? Narinig ko nga ako yung usapan.
Kung ang usapan natin dito ay sa bilang ng mga naputukan, no, yung mga fireworks injuries, tumaas po tayo ng bahagya, no, nagkaroon tayo ng dagdag na 17 new cases. Ang bilang po natin na naitala na as of 6 o'clock ng umaga ngayong December 29 ay 142. Gov. Cora, marami po sa mga kasong ito ay mula 5 hanggang 14 anyos na mga lalaki, 5 to 14 years old, at ang top 5 po na mga paputok na ginagamit ay una yung boga, illegal yan. Ikalawa yung 5-star. Ikatlo yung piccolo. Ikaapat yung quitis na bagamat legal ay yung pa rin nakakapinsala. So yan po yung mga kailangan nating tignan at pag-usapan at ulit-ulitin nating ipaalala. Good, very good. At tamang-tama, ang magbibigay din ng karagdagang paalala ay ang aming Philippine Red Cross Manila Chapter at saka Quezon City Chapter. I speak of Mr. Hill L. Andal, Chapter Service Representative, Safety Services ng PRC Manila Chapter. Mag-greet ka muna, Hill. Good afternoon po sa lahat at isang mapagpaalang hapon sa ating lahat po. Of course, si Rodino Cruz, Chapter Service Representative ng PRC Quezon City Chapter. Go ahead. Ayun, good afternoon po sa inyong lahat and Merry Christmas po, Gov. Cora and Gov. Jay. Magandang hapon po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa ating programa. Ang first question, sa pagsalubong ngayon ng bagong taon, ano-ano ang dapat na maging payo o paalala sa publiko? Wow, very general ito pero very important na unang panawagan natin. Start tayo kay Hill at saka sunod si Dino Cruz. Go ahead. Yes po. Ngayong sa darating na sabi nga din ni Gov and then ni Chairman, paulit-ulit nga nangyayari sa atin ang pagsalubong sa bagong taon. Siguro isang mano natin yung hangga't maaari iwasan natin magpaputok and then gumamit na lang tayo ng mga iba pang alternatibo na pangpaingay. Halimbawa na dyan is yung sabi nga palakasin na lang yung mga sound system, pukpok na mga kaldero at kung ano man. Ilan po? Okay. Kailangan may kaldero para may pupok. Yes po. Si Dino Cruz. Ayun po. Mas maganda po siguro ang may papayo ko po at ng Philippine Red Cross po. No? As much as possible. Kung may iwasan, huwag na tayong gumamit ng paputok para iwas talaga na mapinsala or maputulan or maputukan ng kamay natin. No? Sabi nga po ni kapatid Hill, gumamit na lang tayo ng ibang alternatibo, sound system, yung kung anong mga paingay dyan, torotot, at kung ano-ano pa po. Sige, salamat. Balik tayo kay Dr. Albert Domingo. Nandiyan pa siya? Yes, nandiyan pa. Nandiyan po po. Yes. Kasi kanina minention mo, mataas ba ang kaso ng mga isinusugod ngayon sa ospital dulot ng stroke at heart attack? Hindi ito sa paputok ito sa tinamaan naman ng stroke or heart attack dahil sa dami ng kinain siguro. Go ahead, Dr. Albert. Opo, Domingo. Yes, opo. Yes, Gov. Cora, ang ating pong bilang ng mga sinasabi nating acute complications of non-communicable disease, tatlong mga sakit yung binabantayan natin Una, yung sinasabing acute stroke. As of 6 o'clock ng umaga, December 29, nakatala na ho tayo mula sa ating 8 Sentinel Hospitals ng 99 na nagkaroon po ng stroke. And then yung sumunod po naman, yung tinatawag na acute coronary syndrome, ito po yung mga atake sa puso, umabot na po tayo ng 61. May ikatlo tayong sakit na binabantayan, yung bronchial asthma, yung
ating hika na sinasabi na atake na umabot na ho sa 62. Gov Cora, alam niyo nga po sa ngayong panahon nito na tumataas nga yan, na alam natin na dapat talaga yung natin, tamang pagkain lang ho tayo, na umiwas muna tayo dun sa mga pagkaing ano ba yun, mga maalat, matamis at mataba, at tayo ay magkaroon ng portion control sa ating pagkain. Nakingiti si Governor Jay kasi baka sa Bisaya makain sila ng mga lechong baboy, lechong manok, lahat mga lechon na Gov Jay, baka may tanong kayo. Ano masasabi mo sa message ni Sabi ni Doc kasi mag-iwas ng mga lahat ng pero Doc, lahat sarap. Yun lang. No, but seriously, Doc, seriously, di ba na this is the season to be happy, pero it is also the season for reunions. It is the season for family gatherings. So talagang meron mga ganyan. So yung sinasabi ni Doc, okay lang meron. Huwag naman sana sobra-sobra, di ba? Patikim-tikim, okay lang. Patikim-tikim, pero huwag naman masobrahan, di ba, Doc? Tama. Opo, Gov J, actually may tinatawag tayo na pinggang Pinoy. Ang maganda kong palatandaan para sa atin, walang problema para dun sa lechon, dun sa hamon. Ang sarap pa naman ng lechon Cebu, hindi na kailangan ng sarsa, suka lang ang katapat, hindi ho ba? Pero yung sa plato natin, dapat hindi lalampas ng 1/4 ng plato ang nakalagay ang lechon at karne. Yung kalahati ng plato, dapat po prutas at gulay, at yung isang 1/4 na natitira, hanggang dun lamang ang ating kanin, at siguro sa Cebu yung yung puso ba yun? Yung parang pinakakanin natin na kasabay ng lechon, no? Yun yung parang hatian. So ang sinasabi po ng DOH, hindi naman kailangan wag tayong masaya o kaya wag tayong kumain. Importante ho na wag sobra-sobra. Pero Doc, I'm curious, Doc. When it comes to statistics, Ma'am Cora, this time of year talaga bang tumataas yung mga cases of hypertension, yung mga ganitong cases? May dahilan ba? Opo, Gov J, actually nakita na nga natin yan simula December 21 hanggang 24. Tumaas po yung bilang ng mga nasa-stroke at saka yung mga inaatake sa puso. Bagamat yung mga bilang ng mga hinihika hindi pa tumataas. Tapos bumaba uli sila nung 26 at ngayon medyo hindi pa pumapanik uli. Ang nakikita ko namin dito kasi nung lumalapit ang Pasko, dumadami rin ang mga Christmas party. At ngayon, medyo nagpapahinga ang mga tao, pero alam po natin na habang lumalapit ang 31 ay dadami na naman ang pagtitipon-tipon at yun naman pong hinihika, tataas na rin yung bilang dahil magsisimula na magsipagsindihan kahit ayaw natin yung mga fireworks. Ma'am Cora, I have a question. Yes, go ahead. This is for yung dalawang nasa safety services natin. At saka this has been an advocacy of mine every year po. Drunk driving po. Usually pag ganito, it's the season for reunions. At saka, naku po, ang dami nating na-aksidente dahil galing sa reunion, galing sa mga ganito, mga lasing. Kamusta naman po yung mga responses ng Manila chapter at saka QC chapter natin sa mga ganitong situations? Dino, would you like? Saan mo na? Okay. Si Dino muna. Yun po. Thank you po, no. As of now, actually kanina lang po meron tayong kinater, no, na aksidente along Commonwealth Avenue. 4. So multi-casualty po ito, motorcycle and mga SUV po, no. Siguro po talaga related din po dun sa mga umaga pa lang related siguro sa number 1 yung check ng kanilang sasakyan, human error, or sabihin na natin sa panahon din, medyo maulan po kasi at madulas din ang kalsada. At siguro related na rin nga po yung sa sinabi po ni Gov J na related dun sa mga drunk driving. Siguro kagabi pa lang or maaga pa lang nagiinuman na, reunion, tapos magmamaneho. So yun po, no, medyo nakakalungkot mang isipin, pero
Yung po madami po sa Quezon City po, usually marami pong tinatawag sa atin more on particular on vehicular accident po. On that note, yung isang kaibigan ko, si Ernie Lim, ay hindi nakarating sa bahay ko ngayong araw na to dahil nasira naman ang sasakyan. Ang sabi niya ay matatagalan pa bago ma-repair dahil sarado yung mga nagbebenta ng mga spare parts dahil mahabang holiday. Pero siguro balikan naman natin kay Dr. Oleno, gaano kahanda ang mga ospital ngayon pagsalubong sa bagong taon? Kasi palaging sinasabi na kailangan prepared ang mga ospital. Handa na ba ang mga ospital na tanggapin yung masasalang tao magkakaroon ng problema? Dr. Domingo. Yes, Gov Cora, ang ating po mga ospital ng Department of Health ay nakataas na po ang Code White simula po ng December 21 at magtatagal hanggang January 6. Sa lahat po na ating mga tagapakinig, ang ibig sabihin ng Code White ay tumaas na po yung antas ng pagka-alerto. Huwag po tayong kabahan. Actually, tatlo po yung kulay na yan. May Code White, may Code Blue na mas mataas at may Code Red na mas mataas pa. Nasa Code White po tayo, ibig sabihin ang lahat ng kagamitan, ang lahat ng mga swero, lahat ng mga kailangan gunting na pangputol dun sa mga daliri ng mga mapuputukan ay kailangan lang medyo manakot ng konti. Ayaw naman natin tokotan pero antitigas kasi ng ulo eh. So nakahanda po lahat niyan at pati yung ating mga nurse at yung mga doktor, ang mga schedule ay nakaayos po para siguradong may sasalubong at may sasaklolo sa lahat ng ating mga kababayan. Ma'am Cora. Yes, go ahead. Gusto ko sana, this is addressed to sa kay ASEC Doc Albert. Sir, sana ilabas natin ulit yung yung advertisement niyo yung may lagare, may yung pangputol ng mga daliri. Ilabas natin ulit yun para matututo sila. Siguro, kasi alam mo, isang deterrent yan. But kidding aside, Doc, bumababa ba talaga, I'm pertaining to yung mga gunshot, yung mga indiscriminate firing, bumababa ba or kamusta ba yung statistics natin when it comes to yung campaign natin against yung mga guns at saka yung mga paputok, yung mga cases natin, bumababa ba talaga every year or does it remain the same with yung mga ibang cases? Kung sa tanong po tungkol dun sa ating tinatawag na stray bullet injury or gunshot wounds ng SBI, ang good news naman po ay so far, simula December 21 hanggang kaninang umaga, wala pa ho tayong naitatala dun sa ating mga Sentinel Hospital na siyang tinamaan ng ligaw na bala. At isa pa po palang statistika na kailangan nating banggitin, so far ay wala pa rin tayong naitatala na nakakain ng ating watusi na pinagbabawal. Magamat yung pong overall na bilang ng ating mga fireworks-related injuries ay mas mataas ho ng 35% kumpara sa nakaraang taon. At amin pong nakikitang posibleng dahilan dito ay yung mga online. Kasi ho yung mga paputok, hindi na lang ho sa physical store na bibili, meron na rin yung na-order na ayon naman sa PNP ay kanilang tinitiktikan na rin yung mga online. Pero ang daming mga pasaway na sa mga mga online stores na kukuha. Nako. Tamang-tama, Jay, kasi tatanungin natin ng Maynila kasi sa aking palagay, ano ang paalala ninyo sa mga kababayan natin sa Maynila dahil kung sila ay gagamit ng mga legal na firecrackers or paputok. Kasi parang mas malaki yata ang kailangang panawagan natin sa Manila kung kumpara sa Quezon City. Okay. Ano sa palagay mo, Hill? Yes, tama po, Gob. Yung kung gagamit man po sila ng mga lihitimo naman ng mga paputok no tinatawag natin, siguro magpaputok na lang sila sa mga designated na binigay or nilaan ng atin na mga LGUs para magpaputok. Kung hindi man po makakapunta doon, magpaputok sana sa open area. At hindi nakainom. Yes, tama po yun. Hindi nakainom. And then dapat din po walang nakadikit or masyadong maraming tao para hindi na tayo makadamay pa or makadisgrasya pa. Kos ng sunog. Yes po, isa rin po yun. Parang mahirap yun na walang daming tao, lalong dumadami tao natin. Yes po. Ikaw, yes po. Jay,
Ano ang message mo sa mga, of course, sa Red Crossers natin, sa mga 140 natin, anong magiging papel nila kapag merong nangyari na sakuna at anong kanilang aksyon na gagawin? Kasi para sa akin, kung hindi alam ng mga volunteers natin kung anong gagawin, lalo tayo makakaproblema pag meron tayong mga putukan at kung walang kaalaman para sa first aid. Go ahead, Jay. Well, ito ma'am, for all our chapters, mag-ensayo na tayo, mag-practice na tayo ngayon pa lang. We have a few more days to go hanggang New Year. Mag-practice na tayo. And what is that? Yung sinasabi ni Chairman Gordon na dapat prepared tayo. Dapat mag-practice tayo. So mga ganon, i-practice lang natin yan. At saka lahat na guidelines, andyan naman sa chapter yan eh. Pero, ano ang gagawin natin sa guidelines kung hindi tayo nagpa-practice, hindi tayo nag-iensayo. Right. So, I guess this is one thing that I would also ask sa kay Sir Dino naman. Ano yung mga preparations natin? Let's say 143 umiikot dyan, siya lang mag-isa, or hindi siya naka-duty ngayon. Pero ano yung madadala natin yun ng mga, kumbaga, go bag natin, first aid kit natin? Gov J. Siyempre, yes sir. Gov Cora, siguro bigyan na natin ng final message si Asek Domingo kasi ang paalam lang natin sa kanya hanggang 3:30 lang siya. So kung meron po siyang mga nais pang ipaalala, nasa inyo po ang Doc Asek para po hanggang 3:30 tayo, bago tayo mag-commercial break. Yes, thank you Edison. Opo, maraming salamat Edison, no? Yes, Ma'am Cora. Sa gawi po ng Department of Health, ang aming pong paalala, kapangalan po nung secretary natin, no, si Secretary Ted. TED. T, tamang pagkain. Sa panahon na ito, atin pong iwasan o bawasan ng mga pagkaing maalat, matamis at mataba. Atin pong tingnan ang ating pinggan at siguraduhin na mas marami, kalahati ang prutas at gulay, 1/4 lamang ang carbohydrates at 1/4 po yung karne at ang taba. Sa letrang E, sa salitang TED, ehersisyo, galaw-galaw para wag pumanaw, lalo na sa panahon ngayon na marami tayong kinakain, ating sunugin. At sa letrang D, sa salitang TED, disiplina sa katawan. Wag tayo uminom, lalo na kung tayo magmamaneho o magpapaputok, matulog tayo ng 6 hanggang 8 oras, at siguraduhin natin na kumpleto tayong lahat. Huwag na tayo magpaputok, iwas na po. Para pagsalubong sa 2025 ay live and alive. Salamat po. Ayan, maraming salamat po. Asek Albert Domingo, Doc Albert, ang spokesperson po ng Department of Health na pinadala po yan ng ating Secretary of Department of Health na si Secretary Ted Herbosa. Gov Cora, Gov J. Break na muna. Happy New Year! Happy New Year po, Asek, at thank you very much po. Happy New Year. Okay, magbabalik po tayo sa ilang paalala at meron din magpapaalala sa atin bukod dito sa mga usapin tungkol sa mga paputok at sa kaligtasan, may magbibigay ng paalala sa atin sa pagbabalik po natin yan. Malalaking balita. Cease the operations of POGOs by the end of the year. The Chinese Coast Guard vessels presence nila there are illegal. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta. Bago tumama ang bagyo, hindi tayo nag-aantay na sakuna bago natin dalhin doon. Pre-possession na. Nagawa natin, napa-commute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment, tapos napauwi na natin. Kontrobersya. Base sa kanilang record ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. He needed someone capable of implementing the war on drugs. Yan ay aking papalagan. At iba pang kaganapan na tumatak ngayong 2024. Ating balikan sa Year-End Special Report ng Radyo Pilipinas. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5 proyekto ng Department of Transportation sa Cebu, Bohol, Dumaguete at Siargao. We will build the new Cebu International Container Port, a 17 billion peso modern port facility that will help ease congestion in the existing Cebu-based port. The Cebu Bus Rapid Transport Project, which will provide Cebuanos with a reliable, efficient transport system. The new Dumaguete Airport will create more opportunities for students,
for workers and businesses, while the new Siargao Airport will help support tourism and trade. Palalawakin naman ang Bohol Panglao International Airport para mas makapagserbisyo pa sa mas maraming turista roon. We will expand the project in 2 phases. By 2026, its capacity will increase from 2 million to 2.5 million passengers a year. By 2030, we will reach almost 4 million passengers. Positibo ang Pangulo sa magandang epekto ng mga proyektong ito sa turismo ng bansa, gayon din sa mga oportunidad na nakaakibat nito. These projects are not just structures. They are representative of every Filipino's dream of more comfortable travel, better opportunities, and a clearer path towards their goals and dreams. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo. Hi everyone, Catriona Gray here. Now, December and January happen to be the times that we are celebrating, but also happen to be the months that we are not having a lot of participants for our blood drives here at the Red Cross. So I'm encouraging everyone to not miss out on the opportunity to help our kababayans in their medical emergencies or their need for blood. So come and donate and save a life today. Oh, also, to schedule, you can dial 1158 to book your appointment. So happy holidays, everyone. Stay safe. Okay, yan po yung paalala sa atin ng ating isa sa mga ambassador ng Philippine Red Cross, si Catriona Gray. Mag-donate tayo ng dugo, At siyempre, tumataas pa rin ang ating demand at medyo meron tayong konting pagbaba dahil dito sa mga ganitong kaganapan. Magbabalik tayo, Cora, Gov.J. Yes, bibigay ko ang time kay Gov.J. kasi kailangan malaman ano nangyayari sa Kabisayaan. Kasi masyadong napipicture ang Kamay nila, Quezon City, pero siya magiging spokesperson natin para sa mga nangyayari o mga maging pangyayari sa Kabisayaan. Go ahead, Gov.J. I'm putting you on the spot. Thank you very much. Pero ma'am, yung tanong ko later on sa kay Sir Dino at kay Sir Hill mamaya is how to prepare later on. Kasi yung tanong natin on how to prepare lahat natin. But to give you an update rin dito, konting update sa Kabisayaan, especially dito sa Negros, shout out sa kay Bennett Mirasol, yung chapter administrator natin, at saka yung buong team ng Bacolod chapter kasi tirelessly working on relief efforts, hindi pa naman yung sa Canlaon po. When I say relief, dahil may mga evacuees tayo, ini-expand po yung yung danger zone, ini-expand ng local disaster management groups dito. So, ang daming nililikas, ang dami nang dinadala sa mga evacuation centers, which means to say, marami tayong siniserve like yung hot meals, yung sa Red Cross, yung mga psychosocial support. So, marami tayong ginagawang mga ganyan dito sa Negros po, lalo na sa the ones around the crater, Canlaon. Tapos, just a few days ago, meron tayong mga flooding incidents sa Northern Negros naman. Sa bayan ng Victorias, Manapla, at saka Cadiz. So, may mga tayo dyan, may mga evacuees tayo dyan. So, tumaas yung tubig sa mga ilog. So, may mga evacuations tayo. So, thankfully naman, bumababa yung tubig. Pero, patuloy pa rin yung ulan dito. So, we are Till still now, monitoring that po. Oo. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan dito. So, we are monitoring that. So, yung mga 143 natin is very effective kasi, syempre, yung flooding is in the northern part of the island. Si Mount Canlaon naman is on the central part of the island. So, totally different incidents. Medyo malayo from each other. Pero, syempre, si Red Cross is stretching our resources. At saka shoutout rin pala sa kay Gilbert Valderrama ng Iloilo chapter. Nagpadala sila ng equipment dito. Food truck at saka payloader at saka I think water tanker. Sa kay Attorney Vera de Jesus naman dun sa Cebu. Maraming salamat rin. Nagpadala rin ng assets dito sa atin sa Negros po for yung Canlaon natin na response. So, yun yung that's what's keeping us busy here right now. At saka lalo nang darating itong New Year's, syempre all 143 not just dito sa Negros or Central Visayas but nationwide,
mag-a-alert rin yan. Alam na ni Sir Hill at saka ni Sir Dino yan. That is a yearly event natin, annual event natin yan. So, yun lang po. Ma'am Cora. Okay. Kasi alam mo, kapag may kaya, ay may can afford na bumili ng pampaputok. Yes po. Sa mga magpapaputok, kung may nakitang naputukan, ano ang dapat gawin ng first aid? Balik tayo kay Dino at kay Hill. Kasi naputukan na wala na tayong magagawa, naputukan na. So, anong dapat gawin sa first aid? Saan dadalhin? Kailangan meron tayong pro forma steps na gagamitin. Go ahead, Dino, for Quezon City and Hill for Manila. Ayun po. Thank you, Gob Cora, no? So, yun nga, nasabi nga natin, naputukan na. So, ano pa yung gagawin natin, no? Pero before that po, no, gusto ko po yung sinabi ni Gob J, no, na sana ibalik nga nung DOH yung patalasta or yung advertisement na may lagari, ano. So para at least aware din po yung mga tao at especially yung mga bata na wag talagang hahawak ng paputok. Lalo na kung walang guidance ng nakatatanda po, no. So usually po, no, si Red Cross po, especially in our chapter po, no, Quezon City. Tomorrow, meron akong nagpa-emergency meeting kami with our administrator, Miss Janice Adolfo, sa lahat po na magjo-duty sa araw ng bagong taon. And nagpe-prepare po kami doon ng yung mga parang crash course po ng ano po yung gagawin, if ever na may na-aksidente, nasugatan, naputukan, no? At ano po yung mga things to ano po namin, especially to our volunteer, no? Yung mga volunteer naman po natin na 143 po, na kanilang barangay at distrito po, lagi po namin sinasabihan sana mag-prepare sila, no? Mag-prepare sila ng kanilang first aid kit. Kasi sabi nga natin, hindi natin alam kung kailan mangyayari po yung aksidente. Now, ayun po, yung ano po ni Gob Cora, naputukan na. Ano ba yung step-by-step procedure na gagawin po natin? Number one, tingnan natin po yung extent po or damage nung naputukan, no? Pero before that, syempre tingnan natin yung paligid. Lagi naman natin sinasabi yung safety first po, no? Tingnan natin yung paligid. Baka mamaya may mga paputok pa doon. Or meron pang nasa malapit natin, baka tayo naman din maputukan din, no? Kaya ang usual na lagi natin sinasabi, tingnan natin yung paligid natin kung safe ba para sa ating lahat. Then kung safe naman po, pwede tayo mag-approach dun sa tao na naputukan, and then dapat may dala-dala tayong first aid kit na more on, sabihin natin, pang wound management. Na kung saan pwede natin, kung madami ang pagdudugo, kailangan meron tayong malinis na tela or something na pwedeng pang-ampat dun sa dugo. Oo, pang-ampat dun sa dugo. Pero syempre po, kailangan meron tayong tinatawag ng PPE po, yung personal protective equipment. Dapat meron tayong, handa po tayo lagi dyan, no? Para at least iwas tayo sa mga paghawa sa atin. Baka mamaya may nakakahawang sakit yung tao, at least protektado din po tayo, no? And then after nun po, ampatan po natin yung mga pagdudugo, and kung as much as possible, dalhin natin kagad sa malapit na hospital or klinika para mabigyan po ng karapat-dapat po na intervention po ng mga medical team po, especially ng mga doctors. Wala bang dapat ibuhos para pampakalma nung sugat? Parang bubuhusan ba to ng ganito, alcohol o ano? I think kaya naputukan niya kasi punong-puno na ng alcohol. May sugat, tsaka dugo. Tama po yun. Tama yun, Sir Dino. Tama yun. Oo, baka dahil nga sa punong-puno na ng alcohol yung katawan, kaya siguro kaya naputukan po. No? Pero kidding aside po, yun po, yung tinatawag namin na wash wound with mild soap and water, apply antiseptic solution, and then cover the wound with dressing and bandages, and then rush to the nearest hospital. If mga minor wounds lang naman po.
Pero kung mga major wounds, syempre, meron tayong iba't ibang management din po dyan, no? Depende po kung ano pong ka-extent or gaano ka-grabe po yung ating sugat or baka yan ay avulsion na or something po, no? So, meron tayo iba't ibang management dyan. Pero hanggang pa rin po, no? Ang sinasabi po natin, ampatan po natin kagad yung pagdudugo. Kung meron tayong bulky dressing po or bulk na tela po na pwede po natin ilagay sa kamay. As much as possible, lagyan po natin and then takbo na po natin kagad sa nearest hospital para maagapan pa po. At speaking of Gob Cora, speaking of Ma'am Janice Adolfo, nanonood siya at nag-comment po siya ha. Ito, sabi niya, hello Governor Corazon, Alma de Leon, and Gob J. Halandoni, Sir Edison, Asik Domingo. Tama talaga Gob J and Sir Dino. Malaki ang influence po ng social media through TV, advertisement of DOH, kaya sana magpalabas muli ng mga epekto ng fireworks lalo na sa mga bata. Maging handa sa mga kabahayan ng first aid kit at ang galing mo daw Sir Dino, sabi ni Ma'am Janice ang administrator ng Quezon City. Gob J, Gob Cora. Ma'am Janice, bonus po Kihil naman, alam mo sa Maynila, palaging naisip ko sunog, no? Yes, kahit po. ng timbagay nagagather sila, nagiinuman, ang susunod si sunog. Yes, sa anong palagay, paano ba natin maiiwasan naman ang sunog sa Manila chapter? Kasi nakakaawa din naman ang mga volunteers na mayat maya na lang hindi na makapahinga. Lagi kayo may sunog dyan sa Maynila. Paskong Pasko, may sunog kayo Opo, totoo po yun, Gob. Siya siguro para maiwasan natin doon ng mga sunog is check natin yearly or every 2 years or every 5 years ang ating mga electrical wirings, especially yung sa mga, syempre diba yung mga bahay naman din sa Manila, hindi naman lahat gawa sa bato. Tama po ba? May mga lumang bahay din. No? Tapos thoroughly check up ng mga electrical wirings. Isa yung kasi sa mga major cost ng mga sunog ngayon. And then kapag nagluluto naman, siguro yung mga kalan natin, yung mga hose, isa rin yun, no? Yung mga hose na pinagdadaanan ng mga liquefied natin, dapat chine-check din natin yun. Isa rin yung kasi sa mga cost ng mga sunog. At wag iiwanan yung niluluto. Yes po, number 1 yun. Oo. Muna tayo sa mga sa mga marites pa. Masarap magluto si Gob J. Si Gob J, nag-raise ng hand. Akala niya nandun siya sa classroom. Magaling na estudyante to, kaya palagi naka-raise ng hand. Go ahead, Jay. Thank you po, Ma'am Cora. Actually, question rin po sa kay Sir Dino at sa kay Sir Hill, no? In terms of sa mga kabahayan natin dyan, ngayon, okay, we were talking about first aid kits. What else do we need to prepare? Like yung naisip ko, kung meron kayong fire extinguisher, i-check nyo na ngayon. Alam nyo na kung saan yun. Sa bahay. Oo, may mga nakaimbang na tayo ng mga tubig dan. Just in case. May mga balde tayo dyan na, mga just in case lang. Ano pa ba? Like yung nabanggit kanina ni Sir Dino, na ibalot nyo yung injured portion, ibalot nyo sa cloth. Ano ba yung mag-prepare tayo ng tuwalya dyan? At least alam natin na andun yung kukunin natin, yung mga naka-prepare lang po, naka-preposition na po. Sir Hill, Sir Dino. Okay, sir. Sa first aid naman, kailangan natin sa mga dapat talaga sa mga kabahayan meron talaga no? Na paunang Lunas nga na tinatawag. Ngayon, kung merong man mga injury na tinatawag ng mga paso, kung superficial naman, yung tinatawag na sa balat pa lang, ang lapnos, hugasan kagad natin tubig na malamig, no? Para mabawasan yung kanyang yung init na nararamdaman ni pasyente. Yes po. Yun lang po muna for the meantime. Pero yun nga, like sinabi nga din ni Sir Dino kanina, tignan din natin yung paligid natin bago tayo lumapit, no, kay biktima, bago natin siya bigyan ng paunang lunas. Kailangan syempre protektado rin tayo. Then yung severity, hindi rin naman lahat dapat lagyan ng gamot or kung ano man. So tignan muna natin kasi nga
kung tayo ay magbibigay ng mga gamot, baka mas lalo pang maka-apekto dagdag pa sa injury. So tignan muna natin, no? Then sundin din yung mga payo na iba pang mga doktor kung ano pa yung dapat gawin. Ilan po? Gusto lang i-share, no? Ang nakita ko sa apartment sa England ay meron silang isang balde na buhangin at isang balde na tubig. Yung sa maliliit na sunog, kaya na sa mga bahay. Medyo hindi natin ginagawa yon dahil kulang tayo sa tubig. Pero nakita ko, pag very vulnerable ang mga bahay, 2 balde meron, isang tubig at isang buhangin. Pero siguro ang unang tanong natin ay alam ba ng mga kabahayan natin, yung mga kasama sa bahay, kung paano mag-first aid. Kasi yun ang bilin-bilin ni Chairman. Dapat maturo natin sa mga kasambahay, for that matter. Ang alam ko maraming may kasambahay sa sa Kabisayaan. Kasi maraming dong mayaman kesa sa mahirap. Yan ang aking pananaw, ang aking paniningin dito. So kailangan lahat may training, Jay, di ba? Yung mga katulong, yung mga kasambahay, kailangan may training kasi kaya nga sila katulong, kailangan marunong silang tumulong. Ano sa palagay mo, Jay? Pag magagawa ba ito natin na training ang mga kasambahay at yung mga kapamilya? Jay, go ahead. Actually, ma'am, Gov Cora, dapat every household may first aider eh. Hindi lang isang first aider. Kung pwede, buong household, first aiders would be good. When it comes to this, kasi marami nangyayari during New Year's, hindi natin alam kung ano, medyo minsan overwhelmed yung mga response teams natin responding to multiple incidences. So hindi kaagad na maserbisyuhan yung mga victims natin or yung mga injuries natin. More often than not, they will have to bring themselves to the nearest emergency center. Alam mo po, kwento ko lang po, yung mga kaibigan ko, may-ari ng hospital dito dati. So yung kwento nila, nung maliit pa sila, nung bata pa sila, nag-New Year sa bahay ng lolo nila, katabi nun, yung hospital nila, yun yung ano nila, yun yung parang, oy, dumarating na. Anong dumarating? Yung mga injuries, yung pag New Year, at saka doon sila nanonood. So when they were small, that was their experience. Yung iba sa kanila, doktor na ngayon. Pero when they were young, yun, doon dinadala yung naputulan, yung mga kung ano-ano. So, mas mabuti ngayon, I was asking, mas mabuti ngayon, kasi kumukonti na yung mga injuries. Kaya nga, Sir Dino, di ba, yung advertisement natin na may lagari at saka may effective yun. So, a lot of us have stories of the ER. Ako po, marami na rin ako po. Fortunately, hindi ako yung victim. Ako yung kami po nagdadala ng mga marami tayong mga kwentong ganyan. So, siguro yung curiosity ko lang, I would see it in the news kay Sir Dino at kay Sir Hill, yung nakikita ko sa inyo dyan sa Manila, may nagsusunog ng mga gulong. Ano ba yun? Kasi sa amin dito, hindi kami nagsusunog ng gulong to celebrate. Oo, sinusunog ng mga gulong kasi malakas ang apoy noon. Tsaka may mga putok-putok pa kapag doon tinatapon yung doon pinatapon yung yes po. Yung po yung I think ito po yung nung 90s na uso. Yes. Yes po. Ngayon po is pinagbawal na kasi nga nakaka-addict sila ng polusyon. Kasi makwento ko lang din Sir Jay na yung paggising namin sa umaga, yung ilong natin sobrang itim kasi nga dahil sa mga usok galing nga din sa mga gulong tsaka kung ano pa yung nila para lang ma-celebrate na yung may bagong taon. One more thing, Ma'am Cora, good that si Sir Hill mentioned yung ilong. Kasi a lot of us, after New Year's, respiratory problems naman. Yes. So, I guess, another thing, what to look out for, Sir Dino, Sir Hill, another thing to look out for, how do we address that po? Well, isa rin pa rin, number one is face mask. Kailangan pa rin natin,
para medyo naman may protection pa rin, hindi pag inhale natin o paghinga is direkta kagad sa ilong natin o sa pagpasok sa protection din, no? Yun po muna siguro yung pinakaano talaga doon, the best. Ano yung pinaka-common na dahilan bakit na sasabugan ng paputok yung kamay, yung mga ganun? Ano yung other than yung minention na kanina ni Sir Dino na naka-alcohol na yan eh. Other than that, ay may iba pa ba eh? Kasi yung mga bata hindi naman hindi naman umiinom yung mga bata. Negligence, kulang sa education, ano ba Sir Dino, Sir Hill? Yun po, no? Actually, talaga eh. Siguro number 1 yung negligence eh. Tapos yung iba, di ba po, tuwing New Year, marami tayong kinakain. Mamamantika, malalagkit, and yung iba po, hawakan yung paputok, instead na maitatapon kagad, didikit sa pala or sa kanilang kamay, hindi kagad natatanggal. So yun yung po yung isang negligence. Madalas ganun po yung mga na-experience din namin sa mga previous year. Bakit ba naputukan? Pag nag-i-interview kami, bakit ba naputukan? Kasi dumikit daw sa kamay nila, hindi daw kagad na itapon. Or yung iba po, mga naninigarilyo, imbis na yung paputok yung itapon, yung sigarilyo na tapon. So more on po talaga, sabihin na natin, kakulangan po dun sa sa pag-handle ng paputok po, no? Kaalaman po sa pag-handle ng paputok. Kung gusto niyo magpaputok, ang tingin ko, yung mga nagbebenta ng paputok, lalong nagre-research kung paano pa lalong mapaganda at mapalakas ang putok. Kaya business kasi talaga yon. Pero kailangan i-orient natin. Kung magbi-business sila, wag naman sa kamatayan ng iba. Dahil baka akala kumikita sila sa kamatayan ng iba. Medyo wala na tayo. Yes, wala na tayo. Napansin ni Gob Cora. Sige. Gob, hihingan lang namin ng mabilis na pinal na mensahe mga panauhin. Unahin po natin si Sir Hill. Mabilis lang po na final message. Yes po. Iwas na lang po tayo paputok. Yes. Okay, maraming salamat Sir Hill Andal at sa iyong administrator na si Ma'am Crisanta Cayetano. Si Sir Rodino. Opo, ito po yung lagi sinasabi po ni Chairman Gordon po, no? Yung sinasabi nilang predict, plan, prepare and practice po, no? So nakita na po natin, papalapit na po ang bagong taon. So na-predict na po natin and then gawa tayo ng plano. Ano ba yung mga usual na natin na pwede nating gawin? First aid, pag nasunugan, pag may na-aksidente. And then siguro i-practice din po natin kung paano po talaga yung sinasabi po ni Gob Cora at ni Gob J po, no? Na sana lahat po ng household po natin dito marunong po mag-first aid in every home. So actually, yan naman po talaga ang ni safety services natin, no? Ng Philippine Red Cross, no? To have at least one first aider in every home, in every family. Okay. At saka siguro, Merry Christmas po. Okay, Happy New Year. Siguro, di no uulit. Para wag maputukan, di no uulit. Di na uulit. Jay? Ayan, si Gob Jay, ang iyong final message. Well, this is just an idea. Imbis na bibili kayo ng paputok, spend 1,000 pesos, bili kayo ng pito. Yun, yes. 1,000 pesos. Yung pinakamura na pito, bilhin niyo yan at saka ibigay niyo yun sa mga bata doon sa kalye. Hanggang magdamag, hanggang kinabukasan, maririnig niyo yan. Yun. Okay, pang Happy New Year yan. Tuwang-tuwa pa yung mga bata dyan. With that. Kasi, Sir Ed, guilty tayo sa sinabi ni Sir Hill na yung mga paputok dati, yung mga pangalan, nakakatakot na ngayon. Goodbye World, Atomic, mga ganun. Yun ano, nakakatakot na yan. So, siguro if I were younger siguro baka hindi na to kumpleto siguro. So mga ginagawa. But anyway, sa sinabi ni Sir Dino at saka ni Sir Hill at saka ni Doc Asek Domingo, arrive alive, stay safe. Yes. Maraming salamat Gob Jay. At sa inyo po Gob Cora. Anong final message? Magagawa natin ang lahat ng bagay kung hindi tayo nag-iisa. Magsama-sama tayo sa ating pagkilos through Red Cross at huwag tayong makalimot
na ang buhay ng iba ay buhay natin na rin. Maraming salamat. At yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross Radyo Pilipinas. At medyo nag-overtime po tayo. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo nating programa. 1 taon na naman po nakalipas dito sa ating programa. Makita-kita po tayo ulit sa susunod na taon. Ito po sa ngalan po ng buong bumubuo ng ating programa. Siyempre ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Secretary Dr. Gwen Pang, at ang ating mga kasama, ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, at ang ating ring kasama, Governor J. Halandoni. Maraming salamat po. Happy New Year sa lahat. At susunod na po pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod na programa ni Vance Fernandez. 1 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. We know